magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Yung mga sinasa puso ang deklarasyon na ito, sila lang pong nakakatanggap ng tunay na pagpapala. Amen? Amen. So let's begin. We're still under the series entitled Refueling Your Spiritual Joy. So meron na lang po tayong dalawang session for this lesson kasi yung part 5 onwards ay nasa ating YouTube account na po. So binabaybay lang natin yung mga hindi po natin na record. So Refueling Your Spiritual Joy, part number 3, what to do when you're running on empty. So ang unang tanong ay, next, are you happy or joyful in serving the Lord? Masaya pa po ba tayo? Amen. Sapagkat kung hindi po tayo masaya, ang payo ng salmista, Psalms 37, verse 4, seek your happiness in the Lord and He will give you your heart's desire. No? Sa Tagalog, sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at hindi ka lugi ang maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Anong pangako niya? He will give you the desire of the heart's desire. Amen, mga kapatid? Amen. Bale, ang ating pong highlight sa lesson na ito ay ideally kasi kapag leader ka, hindi ka dapat kakitaan ng panghihina. Tama ba mga kapatid? Lalo na kung ikaw ay leader sa tahanan, sa church, or sa anumang larangan. Bawal mapagod, bawal manlupaypay. Tama ba? Mga nanay, pwede bang sabihin sa mga anak, pagod na ako? Hindi, no? Diba? Ganun din sa mga church leaders. Bakit? Sapagkat may umaasa sa atin. Amen po? So, tayo nag-aalaga sa kanila kasi, kaya bawal panghinaan. Tama ba mga kapatid? At buti na lang may ganitong lesson. Now, the question is, or let's read the next line. Next po. The pastor takes care of the sheep, but who will take care of the pastor? No? Sino nga po bang mag-aalaga sa tupa? Ang pastor. Ako po yon. Pero sino naman ang mag-aalaga sa pastor? Lord, kunin mo na ako. Si Jesus daw. Tama po yon, si Jesus po talaga. Pero parang gusto niyo na akong pakuha kay Jesus, okay lang. Pero yung mga tupa, sabihin natin tupa. Yan. At tandaan nyo po ito, ang bawat isa sa inyo ay mga tupa ng Diyos at may participation ka. Sabihin sa katabi, may participation ka. Amen mga kapatid? Saan po nakasulat yan? Nandiyan po sa verse, ayan, Hebrews 13:7, 1 Corinthians 9:9, 1 Timothy 5:17. Basahin nyo na lamang po yan para hindi po natin mapabayaan ang mga lingkod ng Diyos. Can I amen? Nawa po hindi natin napapabayaan ang ating mga church workers sa loob ng ating iglesia. Can I amen? Sapagkat pagka napapabayaan natin, baka pagdating ang araw, pagsilip nyo sa bahay ni pastor, bakit ang daming mga nakasabit na mga damit? Na? Yung pala, tumatanggap na siya ng labada, o kaya naman ay nag-online selling na kasi kailangan niya rin ng kabuhayan. Amen mga kapatid? Or else, mangyayari po ang nangyari kay Nehemiah in the book of Nehemiah, chapter 13, verse 10, kung saan bumalik yung mga lingkod ng Diyos sa bukid kasi wala na pong sumusuporta sa templo ng ating Diyos na buhay. Sabihin sa katabi, may participation ka. Brother, sister. Amen po mga kapatid? And yet, we never claim that. Kami pa po mga lingkod ng Diyos ay hindi po kami umaasa na ibabalik ng mga kapatiran ang aming paglilingkod. Kasi naniniwala po kami sa principle ng sowing and reaping. Pag nagtanim ka, ang Diyos ang magbabalik ng lahat ng pagpapala. Can I amen? At gagamitin lamang kayo ng Diyos para pagpalain ang lahat ng naglilingkod sa Panginoon. So don't give up and never quit. Look at this. Galatians 6:9. So don't get tired of doing what is good. Don't get discouraged and give up, for we will reap a harvest of blessing at the appropriate time. No? Totoo naman di ba? Pagka sumuko ka, wala ka ng reward. Pero pag hindi ka sumuko, simple lang. May pag-asa ka and the winners never quit. Can you hear amen? Amen. So let's answer the question once again. What to do when you're running on empty? Tatlo po yung ating binabaybay dyan. Yung part 1, dito po tayo nakafocus. Next, understanding your personal emptiness mula sa Psalms 42. Number 2 is remembering God's
greatness sa Psalms 126. And the third is live under the blessing of God under Psalms 1 to 6. So let's move on to the part number 1, understanding your personal emptiness. Review po tayo. Ano po yung letter A, everybody? Your spiritual tank leaks. May tagas. Kaya pala, kahit punong-puno ka, may tagas eh. Nauubos din. Tama mga kapatid? Amen. Letter B, sabi ni Benjamin Franklin, a small leak can sink a great ship. Amen mga kapatid? Ang isang malaking barko, kaya ang palubugin ng napakalit na butas lamang. Amen po ba mga kapatid? Amen. Letter B is, you have put the pedal to the metal. Ibig sabihin, sinasagad mo ang apak mo sa silinyador, sinasagad mo ang iyong sarili. Ayaw mong magpahinga, kaya napapagod ka rin. Ang tawag doon ay spiritual burnout. Can you hear amen? At kapag na-burnout ka na, di ba, ang makina, pagka gastado na yan, ay masisira rin po yan. Kasama ng kanyang baterya, ang kanyang interior, ang gulong, kasi hindi na umaandar. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya dapat po ay bantayan natin, wag nating sagarin ang ating katawan. Amen? Letter C is, you have filled up with the wrong fuel. No? Mali yung kinakarga mo na gasolina. Delikado yan. Sabi sa katabi, delikado yan. Diba? Imbis na kumukuha ka ng kalakasan sa Diyos, kumukuha ka ng kalakasan sa tao, kaya nangihina ka rin. Tama ba mga kapatid? At masisira ang iyong makina, kalaunan, at baka hindi ka na umandar. So, magkarga ka. Anong ikakarga natin? Mga salita ng Diyos na buhay. Amen po ba mga kapatid? Amen. Next po, we need to see that man's problem is not the external or physical, but more on internal or spiritual. Amen po? Ang problema ng tao, hindi physical. Kasi lahat naman tayo mauuwi sa kamatayan. Do you believe that? Amen po ba? Lahat po ba tayo tatanda? Kaya yung iba nga, papunta na sa finish line, di ba? Pero hindi yun ang problema eh. Ang problema palagi ay ang external, internal, o yung spiritual o panloob natin. At dapat ma-recognize natin ang mga personal emptiness sa loob natin para po maiwasan natin ang pagiging burnout or kawalan ng spiritual joy. Now, there are road signs na makikita po natin at dito po sa ating pong lesson ay titingnan po natin ulit yung 3 types of roads of personal emptiness. 3 types of road signs of personal emptiness. Number 1 is, next po, the regulatory. The second is warning, and third is informative. So, pag sinabi pong regulatory, ito po yung nagbibigay ng instruction. Usually po, pag nakita nyo po siya, pakipindot po. Siya po yung mga nasa bilog, sabi po nila. Round ang itsura po niya. At kulay red po siya, kalimitan na may puti. So, pag nakakita ka po ng ganyang sign, anong ibig sabihin po niyan? Stop, di ba? Ibig sabihin, titigil po tayo. Tama po ba mga kapatid? Kasi pag hindi mo ginawa yon, ikaw ay mapapahamak. Next po, ano naman yung susunod? Speed limit. Next po, meron ba? Yan. Ayan, ano ibig sabihin po niyan? No parking. Ano susunod po? Next. Yan. Ang takbo ay 80 and 60. Yan. Sa Skyway po, 60. Binago na nila 80. Okay po? Next po. Meron pa? No U-turn. Pag nakita mo na yan, huwag ka nang mag-U-turn. Sigurado may pulis sa kabila. Huliin ka. Next. Do not enter. So, pag nakita mo po yan, huwag mo nang gagawin because it's mandatory. Sabi mo nga mandatory. Yan. Dapat sundin yan. Pinaka-importante. Second is the warning signs. Yan. Sabi nga natin warning. Yan. It gives warning. Siyempre, minsan triangle po yan or diamond shape at nagbibigay po ito ng signal sa atin. Ang iba po ay yellow color at ano po yung nakalagay dyan sa ating drawing. Left bend ahead. Ibig sabihin, papunta po siya ng kaliwa. Next po, ano naman po yan? Mayroong roundabout. Yung sabi niya roundabout, roundabout po yan. Yung may paikot,
Yan. Kailangan po iikot po kayo doon. At ang priority po doon ay yung mga nasa loob na. Yung mga papasok pa lang sa bilog, maghihintay po kayo ng chance bago kayo pumasok doon. Maliwanag po ba? Next po, two-way. Yan, dalawa po yan. Two-way po yan. Next po, animal crossing. Ano pong hayop yung tatawid? Baka. Yan. Sa Saudi naman po, nakalagay dyan, camel. Kaya mag-iingat po kayo. Pag nabangga nyo ang isang camel, yung sahod nyo kulang pa. Pambayad po. Yan. Kaya dapat po ay mag-ingat tayo as a warning. Amen po? And finally, informative. Number 3, it gives information, syempre, sa mga lugar, mga places, Baraswin Church, di ba? Yung iba't ibang mga lugar na importante sa ating lugar. Usually po, regular shape siya or kulay green. At ano po yung nakalagay dyan? Yan, sa drawing. Ano po pag nakita niyan? Parking. Hindi po yan hospital. P is parking. Next po, ano yan? Gasoline or fuel. Very good, di ba? Uy, may gas doon. Kailangan magkarga ka na pag nakita mo ang senyas na yan. Next, yan, alam nyo na yan. Hospital. Niloloko ko lang kayo. Hindi po helicopter yan. Hospital po yan. Next. Yan. Ano po yan? Airport, terminal, ano ka ba? 1, 2, or 3? No? Pag mag-a-abroad ka, yan ang hahanapin natin. Amen po mga kapatid? And finally, next po, ano po yung ganyan? Yan. Paborito natin yan, di ba? Lalo pag bumabiyahe ka. Restaurant or kainan, pag nakita mo yan, mayroong ganyan. Now, ang tanong ko ito, importante ba na makita natin at malaman natin ang mga ganong signs? Importante po ba? Pumalakpak nga po nagsasabi ng yes. Yan. Bakit? Kasi pag alam mo ang mga senyales na yan, iwas huli, iwas multa, iwas bayad ng malaki. Hindi ka pa maliligaw. Amen na kapatid? Hindi masasayang ang iyong gas, ang iyong toll gate, at iwas aksidente rin. Amen po mga kapatid? Kasi alam mo ang mga senyales na iyan. Therefore, pag alam mong bumasa ng mga warnings sa iyong buhay, makakaiwas ka sa aberya at disgrasya. Amen? Ganon din po sa ating spiritual na buhay. So, let me give you a proposal. Ano po yan, everybody? Every Christian can prevent personal emptiness by anticipating the road signs along the way. No? Ang bawat isa pala sa atin, si Pastor Gani, may iwasan niya na manghina kung marunong siyang magbasa ng mga senyales na magpapahina sa kanyang buhay. Amen? Amen po mga kapatid. Ikaw ba nakakita ka na ng mga senyales na nagpapahina ng iyong buhay Kristiyano? Meron po ba mga kapatid? Now, alamin po natin ng 4. There are next 4 road signs of personal emptiness. At tayo po ngayon ay kagaya po ng isang sasakyan, ang buhay natin, which highway do we travel into? Ano po bang biyahe ang ating pong nilalakaran? Amen mga kapatid? Ikaw ba'y papuntang langit? Sino pong mga papuntang langit? Taas nga kamay. Yung iba, saan kayo pupunta? SM? No? O saan ka papunta? No? Which highway do we travel into? Sa dating daan ba? Sa tamang daan ba? O sa daan ng kabanalan or the road to holiness? Sabi ng Isaiah 35 verse 8, may highway na dapat lakaran. There will be a highway there called the road of holiness. No sinner will ever travel that road. No fools will mislead those who follow it. So, kapit po kayo mga kapatid, sapagkat biyaheng langit po tayo. Amen na kapatid? Gusto po ba ng biyaheng langit? Papunta sa ating Panginoon. So, lahat po tayo ngayon ay mag-aral na. According to the Bible scholar, only those who are holy can travel through the road of holiness. Sabi po ng Isaiah 35 verse 10. Tingnan nyo po. They will reach Jerusalem with gladness. Ano pa? Singing and shouting for joy. There will be happy forever, forever free from sorrow and grief. No? Napakaganda po ng pangako ng Diyos na sa mga umaasa na may langit. Umaasa po ba kayo may langit? Amen po ba?
na kapag ka, Lord, hindi ko na kaya. Mga kapatid, very effective. Sabihin mo na sa sarili mo, huwag kang mag-alala. Uuwi ka rin sa langit. Kaya amen? Palapakan nga natin ang Diyos tabuhay. Kaya alisin natin ang mga problema na yan, mga kalungkutan na yan, by being encouraged na mayroong langit na uuwian tayo. Amen po? Amen po ba? Sabi ng Revelation 21 verse 4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Nakita niyo po yan? Habang naglalakbay ka, sigurado, nalulungkot ka, ikaw ay napapaiyak na lang, pero sabi ng Diyos, pag dumating ka na sa langit, sa iyong destinasyon, hindi ka na iiyak. Sabi sa katabi, hindi ka na iiyak. Hindi ka na malulungkot. Hindi ka na masasaktan. Hindi ka na magkakasakit. Bakit? Kasi doon ay kasama na natin ang Diyos at meron tayong buhay na walang hanggan. Shout amen. Amen. Sabi po ng isang quote, next, God never promised us an easy journey in life, but only a safe arrival. And that He would be with us every step of the way. No? Hindi naman niya pinangako na ang buhay mo isagani ay magiging maganda. Hindi niya pinangako na lahat laging masaya. No? Pero ang pangako ng Diyos, habang ikaw ay bumabaybay sa iyong lakbayin, kasama mo ang Diyos, iingatan ka niya hanggang makauwi ka sa langit. Amen mga kapatid? Palapakan nga natin ang ating Diyos tabuhay. Sa dulo, doon tayo safe at makakapasok sa langit. Kaya aayusin na niya at babaguhin ng Diyos ang ating mga buhay sa isang kisap mata. Can I hear amen? Amen po ba? So ang question ay ito. Next po, ikaw ba ay biyaheng langit? Amen? Ikaw ba ay papunta sa langit? Amen. Siguraduhin mo po yan. How? Dapat i-check mo sa iyong salvation. Hindi ka lang uma-attend. Dapat alam mo sa biyaya ni Kristo, binigyan kanyang karapatan na maging anak ng Diyos. Can I amen? Amen po ba? At dahil ikaw ay anak ng Diyos, ang kapupunta sa langit. So let's answer the question once again. When to replenish? Kailan ba tayo dapat magkarga? Next. Answer is, the moment you see the road signs of personal emptiness. No? The moment, pag nakita mo na ang mga road sign na ito, mamaya papakita ko, magpakarga ka na, mag-replenish ka na, mag-pray ka na, at linggo pa lang, naku, sana Wednesday na, para makapagkarga na ako. Amen mga kapatid? So today, let's talk about next, the 4 road signs of personal emptiness. Kasi kung wala pong sign sa kalsada, wala kang babasahin at mabilis kang ma-empty ang iyong sasakyan, so dapat ay kabisado natin ang 4 na road sign na ito. Amen po ba mga kapatid? Amen po? Are you interested? Gusto niyo po bang pag-aralan ito? Sabihin sa katabi, lalakad na. Yeah, babiyahin na po tayo. Number 1, ano yung road sign na yon? Everybody? Continuing sadness and hopelessness. Again, continuing sadness and hopelessness. Sa Tagalog ay palagi kang malungkot. Nararamdaman mo ba yon? Hello? Palagi kang nag-aalala. No? Nawawalan ka na ng pag-asa kahit Christian ka. Amen po mga kapatid? Sapagkat ang unang aalisin ni Satanas sa atin ay hindi ang ating kaligtasan, kundi ano? The joy of your salvation. Sabi ng Psalms 51:12, di ba? Kayo na lang magbasa. Amen na kapatid? Kaya sabi ni David, restore to me the joy of my salvation. Kasi nawala na ang joy. Psalms 42 verse 3, look at this. Instead of food, I have only tears day and night. And as my enemies laugh at me and say, where is your God? No? Di ba? Pag may problema tayo, lalo pang may nangiinis sa atin, oh, asan ang Diyos mo? Akala ko ba, Makarios ka? Ba't ngayon, gutom na gutom ka? Hello? Kaya sabi ng salmista, puro luha, puro iyak lang ang meron ako. Bakit ako naghihirap ngayon? Akala ko ba kaya kong pagalingin ng Diyos? Akala ko ba hindi na ako magiging mahirap? Pero bakit mahirap pa rin ako? Bakit nga po mga kapatid? Alam niyo na po bang sagot? Bakit tayo naghihirap? Alam niyo na bang sagot? Bakit tayo nagkakaroon ng sakit at karamdaman? Alam niyo na po ba? Hindi pa rin.
Kasi nakatira ka sa lupa, sa mundo. Sabihin sa katabi, nakatira tayo sa mundo. We live in an imperfect world. May mga bakterya dito, may mga sakit karamdaman, kaya nagkakaroon tayo ng sakit. Amen na, kapatid? Kaya nga dapat mas nasayin natin na makauwi tayo sa langit kasi doon wala ng sakit, wala ng karamdaman, puro kasiyahan lang, pagpapala kasama ang ating Diyos Ama na nasa langit. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Hindi ko minamaliit na may pinagdadaanan kang problema. Tama po ba, mga kapatid? Mahirap po na mamatayan. Tama? Mahirap mawalan ng trabaho. Mahirap na mawalan ka ng pamilya, no? O kaya nang mayroon kang family issues. Hindi ko alam kung anong mga pinagdadaanan natin, pero isa lang ang alam ko. Meron tayong malaking Diyos na mas malaki sa ating mga problema. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. At makikita mo kung umaasa ka na may malaki kang Diyos, siya ang iyong dakilang tulong. Amen na, kapatid? Hindi tao, hindi kung sino man. May pangako ang Diyos sa atin. Hebrews 13:5. Look at this, everybody. For God has said, ano sabi niya? I will never leave you and I will never abandon you. No? Ang sarap na ilagay yung pangalan mo eh. Gani, I will never leave you. Gani, I will never abandon you. Amen na, kapatid? Sa NCV, nasa baba, I will never leave you. I will never forget you. Look at that. Amen po, mga kapatid? Hindi ka nakakalimutan ng Diyos, akala mo lang nakalimutan ka niya. Amen, mga kapatid? Kung ikaw ay natanggal sa trabaho, sa negosyo, may mas magandang ibibigay sa iyo si Lord. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Kung ikaw ay namatayan, dapat mong isipin, may iba ka pang anak. Meron ka pang ibang dapat na pag-aksayan ng iyong panahon. May asawa ka pa, may mga kaibigan ka na kailangan din ang iyong pagbangon. Can you amen? Amen po ba, mga kapatid? Eh sabi ng iba, pag namatayan, hindi, sasama ako. Pag tinulak mo naman, nagagalit. Di ba, mga kapatid? Kaya, huwag mo sabihin yun. Ang mas maganda, ang sabihin mo, may pag-asa pa kasi ang Diyos ay binigyan ako ng buhay. Can you amen? God alone can truly and fully satisfy us. Look at this. Jeremiah 2 verse 13 says, my people have done two evil things. No? Tingnan niyo ang ginawa ng tao. They have turned away from me. No? Tumalikod sila sa Diyos. Second, and they dug their water cisterns or wells. I am the source of living water. Those cisterns are broken and cannot hold water. No? Look at that. Yung mga sisidlan nila ay parang mga butas na lalagyan. Kaya ang butas na lalagyan, kahit anong lagay mo dyan, hindi napupuno ng tubig, laging empty. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? So tumalikod ka na sa Diyos at nagtiwala ka sa iyong kakayanan, ang sabi ng Diyos, broken cisterns. Amen mga kapatid? Mga basag na lalagyan. Ano man ang ilagay mo, hindi yan mapupuno. Amen? Amen po ba? Meron pong isang kwento, isang binata po ang nagnanais na patunayan ang kanyang pag-ibig sa kanyang iniirog. May nililigawan siya. Na ang sabi ng tatay, o sige, kung talagang seryoso ka sa anak ko, punuin mo ng tubig ang bangang iyan. At pag napuno mo, pwede ka nang manligaw. Huh? So anong ginawa ng binata? Nag-igib, umigib, at napagod. Amen po ba? At ano pong nangyari sa banga? Napuno po ba niya? Hindi niya napuno ang banga. So ano nangyari? Nakapasa ba siya? Hindi. Hindi siya nakapasa. Bakit? Yun pala, yung pinupuno niya ay hindi pala banga, kundi ano? Inidoro. Andiyan po ba yung mga kapatid? Toilet bowl. No? So sa kagustuhan mo na makapag-asawa, para sumaya, pilit niyang pinapatunayan na karapat-dapat siya. Pero hiwalay sa Diyos, brothers and sisters, wala tayong magagawa kung hindi tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Huwag nating kakalimutan ng Diyos sa lahat ng ating mga pagpaplano. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Amen. Sabi ng iba,
Maraming mga nanay ang nagtatanong kung kailan ang Father's Day, no? Pero nung Mother's Day, walang tatay ang nagtatanong. Tama ba mga kapatid? No? Kasi iba-iba eh. Iba-iba talaga eh, no? Why? Kasi matik na raw yan. Dapat kabisado mo. Kaya pag nangyari, nakalimutan mo ang Mother's Day, gera po sigurado yan. Tama ba? Tama ba mga nanay? Only God can truly and fully satisfy us. Jesus was confronted by a Samaritan woman in John chapter 4, at ang babaeng ito ay may 5 asawa, no? Pero palagi pa rin siyang uhaw sa pagmamahal until na-meet niya si Jesus. Amen mga kapatid? Kahit mag-asawa ka ng iba't iba, marami. Kung hindi mo kilala si Jesus, baliwala. John 4 verse 13. Sabi dito, Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again." Sinutukoy niya yung sa balon. 14, "But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him," ano daw? "A spring of water welling up to eternal life." No? Spring of water welling up. Ibig sabihin, yung tubig na yon, pag tinanggap mo sa iyong kaloob-looban, bumubukal, hindi sa labas, sa loob mo. So there's no more emptiness. Nakita niyo mga kapatid, na yung tubig na ininom mo, sa loob bumubukal, kaya hindi ka na kailanman nauuhaw or nagiging empty. Amen po mga kapatid? Ito po ay walang iba kundi ang banal na Espiritu ng Diyos na buhay. Bakit? Galatians 5 verse 22, look at this. "But when the Holy Spirit controls our lives, He will produce this kind of fruit in us." Ano yung mga bunga? Love, joy, peace, patience, ano pa? Kindness, ano pa? Ano? Goodness, faithfulness, and self-control. Amen po mga kapatid? So, isa po sa mabilis na paraan para hindi mawala ang joy mo sa iyong ministry, dapat po puno ka ng banal na Espiritu. Sapagkat isa ito sa bunga niya. Amen mga kapatid? Kaya pansinin po ninyo, pag lagi ka nang napapagod sa church, wala ka ng bunga ng banal na Espiritu, which is joy. Sabihin mo nga, joy. Pag sinabing joy, ito yung tunay na real happiness. Amen mga kapatid? Sapagkat ang taong hindi nalulungkot ay yung mga taong ang kasiyahan ay nanggagaling sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin sa Diyos. Hindi sa asawa, hindi sa boyfriend, hindi sa girlfriend, hindi sa relasyon, hindi sa pera, hindi sa trabaho, hindi sa mga kaibigan. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Ang iyong kasiyahan ay matatagpuan lamang kanino? Sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Next, number 2. Dito po tayo magtatapos. Ano po yung ano yung unang sign? Continuing. Yan. Tingnan mo pag medyo laging malungkot. Sunday, malungkot. Wednesday, malungkot. Tapikin mo na yan. Sabihin mo, road sign na yan. Baka empty ka na. Number 2 is fading spiritual memories. No? May mga dati kang ginagawa na hindi mo na ginagawa ngayon para sa Lord. Hello? Andiyan ba kayo mga kapatid? Naglaho na. No? Tinatamad ka na. Pag linggo, parang, linggo na naman. Samantalang dati, nung bagong-bago kang anak ng Diyos, lagi mong inaabangan ang araw ng linggo. Amen mga kapatid? Pag napipilitan ka na, pwede ka ba mag-pray? Sige, tignan natin. No? Pag napipilitan ka na, ayaw mo na, ibig sabihin nun, there is fading spiritual memories. At ganito pong nangyari sa salmista. Kasi ayaw na niyang alalahanin ang kanyang nakaraan. Psalms 42 verse 4. Sabi niya, "My heart breaks as I remember the pleasant times in the past. When I walk with the crowds as I led them up to God's temple." Leader siya. Inaaya niya mga tao sa templo ng Diyos, sa church. "I remember the happy songs of praise as they celebrate the festival." No? Kasi dati, mainit ka, maalab ka, maapoy ka sa iyong paglilingkod. Amen mga kapatid?
kahit umuulan, kahit may sakit ka, pupunta ka pa rin sa church kasi mahal mo ang Diyos na buhay. Can I hear amen? Nagpipray ka pa rin araw-araw. Umiiyak ka pag nakarinig ka ng worship song. Amen na kapatid? Amen po ba? Nagbibigay ka pa rin ng iyong pagkakaloob faithfully sa Panginoon. At nag-aaya ka pa rin ng mga tao papunta sa church. Amen po mga kapatid? Pero lahat ng yon nawala na. Hello? Naalala niyo po ba yung mga panahon na kayo masipag sa Panginoon? Sabi po ng kanta ni Gary Valenciano, gaya ng dati. Babasahin ko na lang, hindi ko nakakantahin. Sabayan niyo po ako sa mga nakakita. Dati-rati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Dati-rati, inaawitan pa, labi ay may ngiti, mga matay nagniningning. Ngunit ngayon, agbago ka. Nasa na ang init ng pagsinta. Pangako mo'y hindi magwawakas. Next. Diba't noon, samyo ng bulaklak at ihip ng hangin ay kapansin-pansin. Diba't noon, takbo ng oras, di mo napapansin, laging naglalambing. Ngunit ngayon, naglaho na, siglat tamis ng iyong pagsinta. Pagmamahal ko ba'y kailangan pa? Next, dati-rati, mga pangako ko'y kandungan mo't lakas. Sa pagsubok ay kay tatag. Di ba't noon, sa kaibigan mo, ako'y bukang bibig. Bakit ngayon? Anong lamig? Hindi mo alam, sabi ng Lord, ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka't ako'y naghihintay. Naghihintay. Last line, Panginoon, ako'y nabulag ng mandarayang mundo. Ako ay patawarin mo. Mula ngayon, ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Gamitin mo ako gaya ng dati. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid. So, kung nakakalimot ka na sa mga kasipagan mo, sa mga magagandang ginagawa mo para sa Panginoon, brothers and sisters, count your blessing, name them one by one. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Dalawa po sa 7 churches ng Asia at the Church of Ephesus sa Revelation ay ganito ang nangyari. Nanlamig na sila, kagaya natin. Revelation 2, verse 4, letter A, sabi niya, yet I hold this against you. Ano yun? You have forgotten your first love. Nakalimutan mo na yung first love mo. Ikaw, ano bang first love mo? Magpakanta ba? Humayo? Mag-share? O magdala? Amen na kapatid? Dapat huwag mong kakalimutan ang iyong first love. Amen na kapatid? Sino bang first love mo? Dapat si Lord. Pumalakpak nga ang lahat na nagmamahal sa ating Panginoon. Amen na kapatid? Dapat naman talaga si Lord. Kasi siyang nagbigay ng nanay mo, ng tatay mo, ng trabaho mo, ng lahat ng meron ka. Lahat ng meron tayo. Everything that has provided was provided by the Lord. Amen na kapatid? Amen. Now, ang church in Laodicea, ganito naman ang nangyari. Revelation 3, last verse na to. Revelation 3:15 to 17, I know that what you have, I know what you have done. I know that you are neither cold nor hot. How I wish you were either one or the other. 16, but because you are lukewarm, maligamgam ka, neither hot nor cold, I am going to spit you out of my mouth. No? Hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yung ginagawa mo. Napipilitan ka, tas minsan gusto mo ulit, no? Malamig ka, mainit ka, pero hindi lukewarm, maligamgam. Hindi mo alam kung ano ba. Gusto mo pa bang mag-church? O ayaw mo na? O ayaw mo na talaga? Di ba mga kapatid? Amen po mga kapatid?
Now, tatanungin kita, ano ka ba? Mainit ka pa rin ba? O nanlalamig ka na sa iyong pag-ibig sa Panginoon? Verse 17, next. You say, last verse, everybody. You say, I'm rich and well off, and I have all I need. But you do not know how miserable and pitiful you are. You are poor, naked, and blind. No? So kung ikaw pala'y maligamgam, lukewarm, ikaw ay nag-aalinlangan, walang intense of joy, no interest, hindi ka na masaya sa yung ginagawa sa Lord, check mo yan. Sabi sa katabi, check mo yan. Kasi ito po ay ang sign ng fading spiritual memories. At hindi po biro ang mawalan ng masayang mga memorya sa Panginoon. Amen na kapatid? Na alam mo, yung kahit nag-abroad ka, yumamang ka, tapos nakita mo, dati nagpapakanta rin ako tulad yan eh. Tapos mamaya umiiyak ka na lang. Ano? Are you with me kapatid? Kasi naalala mo ang kabutihan ng ating Diyos nung ikaw ay nagsisimula pa lamang. Huwag mo itong kakalimutan. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. May natutunan po ba kayo? Next week, last part is yung dalawa pa po na ating pag-aaralan. Sabihin sa katabi, huwag kang mawawala. Yan. Ano po ang ating Macarius Challenge, everybody? Ay, yung pa rin. Next, replenish your spiritual life regularly. Sige po, tayong lahat. So, kung ayaw mo na maubusan ng gasolina, huwag kang a-absent. Sabi sa katabi, huwag kang a-absent. Yan. Lagi kang mag-full charge, mag-full tank sa ating Panginoon at ang banal na Espiritu, lagi kang sasamahan. Amen po mga kapatid? Let us pray. Father, we thank you for all the good things that you have done. Thank you for bringing us here in this church. And Lord, salamat po. Even the weather is not good, alam namin na iningatan mo po kami papunta rito. Ganon din sa aming pag-uwi mamaya. And Lord, we're just so thankful because we have learned your word once again, and this will become a treasure sa aming mga puso na dapat pala bantayan namin ang mga signs na ito para hindi po kami maging empty sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat sinabi mo sa amin, pag kami lagi ng malungkot, dapat bantayan namin ito. At ganoon din, Lord, sinabi mo na kapag wala na kaming magagandang memory sa church, sa mga paglilingkod namin, alalahanin din namin ang mga mabubuting bagay. That we will count our blessing and name them one by one. Makikita namin, Panginoon, hindi mo pala kami pinabayaan. Kami pala ang nagkulang sa iyo, O Diyos. Kaya Lord, sino man po sa aking mga kapatid, sa oras na ito, na nangihina, Panginoon, nanlalamig, nanlulupaypay, Lord, continue to restore their joy of salvation, that you will continue to refuel their spiritual joy, upang sa pagtayo namin, sa paglilingkod namin sa iyo, ay patuloy naming maibigay ang pinakamataas, pinaka-the best na paglilingkod namin sa iyong nag-iisang pangalan. Lord, gamitin mo po ang bawat isa sa amin, at patuloy po, Ama, na pagpalain mo na nga po ang aming buong pamilya, ang aming buhay at kabuhayan. Ito po ang aming samot panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? Replenish your spiritual life regularly. To God be all the glory. May natutunan po ba tayo? Amen. So kung tayo po may natutunan at na-bless tayo, pagpalain naman po natin ang gawain ng Panginoon. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? Kung yes, pakilagay sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami ka pang makikita. More like Sa ating YouTube channel, The Pastor Teacher TS. Thank you for watching. Stay super blessed and stay Macarius!